Detalye sa paglaya ngayon ni Ricardo Cepeda at dahilan ng pagkakakulong niya. Pinag-usapan noong nakaraang taon ang tungkol sa pagkakadawit ng pangalan ng premyadong aktor na si Ricardo Cepeda sa isang kaso na naglagay sa kanya sa bilangguan. Naakusahan kasi siya na mayroong kinalaman sa iligal na gawain ng kumpanyang kanyang ini-endorso. Itinalaga si Ricardo bilang brand ambassador ng isang sales company, pero hindi naman akalain ng aktor na magkakaroon pala ng problema ang pagkakaugnay niya rito. Nakulong ito at nalayo sa pamilya ng matagal na panahon. Pero makalipas ang 11 buwan, nakalaya na nga ang aktor matapos na mag-post ng bail para sa kasong isinampa sa kanya. Ipinakita ng kanyang longtime partner, ang modelo, beauty queen at artista na si Marina Benipayo ang isang video kung saan ipinagdiriwang nito ang muling pagbabalik ng kanyang mahal sa buhay. Ang kaibigan naman nilang si Nadia Montenegro ay nag-post ng mga litrato sa social media na nagpapakita kay Ricardo na nakaharap sa pader ng kanyang selda habang may hawak na rosaryo. Ang pagbisita ni Marina sa kanya, suot ang orange uniform na may CIDU detainee sa harapan, ang wooden cross na baon ni Ricardo sa kulungan, at ang masayang mukha ng aktor na naka-thumbs up pa sa likod ng rehas. Pinakita rin ni Nadia ang nilalaman ng bail bond release form ng aktor. Having posted cash bond duly approved by this court, the warden of the Cagayan Provincial Jail, Tuguegarao City, Cagayan, where the accused is detained, is ordered to release the accused on provisional liberty unless held for some other lawful case. Hindi naman nakita ang halaga ng bail bond na binayaran ng kampo ni na Ricardo para ito ay makalabas ng piitan. Nasilayan din ang litrato ni Ricardo, hawak ang release form kasama sina Marina Benipayo at legal counsel nito. Nakatag naman sa post ni Nadia ang accounts ni Coco Martin at Senator Robin Padilla. Ang kanyang anak naman sa aktres na si Snooki Serna na si Sachi Go ay nakitaan ng mensahe sa social media nito para sa amang matagal na hindi nakasama. Ani ng bunso sa post, "About a year ago, my father was taken to jail for a crime he didn't commit and remained strong, positive, and resilient through this whole ordeal. We knew he was facing the hardest challenge. We knew if anyone was struggling, it would be him. But not once did he let up. This week, he has finally been released. Today, we celebrate not out of surprise or wonder. We always knew. It was just a matter of time for the world to catch up. Glad the whole fam is gonna be complete again." Matatandaan na naaresto si Ricardo sa kasong syndicated estafa noong October 2023 matapos umanong maging konektado sa investment scheme ng isang sales company na nakabase sa Cagayan. Kaya rin naman siya ay nakulong sa probinsya. Nagsampa din ang mga nagrereklamo ng mga paglabag sa bouncing check law at Republic Act 8799 o Securities and Regulation Code. Pero nanindigan ang aktor at ang kanyang pamilya na endorser lang siya para sa sales company at hindi nila alam na nangako ang kumpanya sa mga investors na mayroon silang makukuhang buwan ng tubo sa perang ipapasok nila bilang investment. Noong lumabas ang balita, sinabing naaresto bandang 11 AM si Ricardo sa isang resto bar sa Maypaho, Caloocan City. Ayon sa kapulisan, hindi nanlaban ang aktor habang siya ay ikinukulong. Dinala si Ricardo sa QCPD headquarters at Camp Karingal para sa dokumentasyon at inilagay sa kustodiya ng mga opisyal ng Quezon City Police Department sa pamumuno ni Police Major Don Yapitan. Sa Sanchez Mira, Cagayan, inilabas ni Regional Trial Court Branch 12, Executive Judge Gemma P. Bocayo Madrid, ang warrant of arrest para sa kasong syndicated estafa ng aktor. Ang pagkakadawit ni Ricardo sa syndicated estafa case ay dahil sa pagkakaugnay niya sa kumpanyang SPV Top na kumuha sa kanya at partner niyang si Marina Benipayo bilang brand ambassador. Taong 2019 nang simulan nilang ipakilala sa publiko ang nasabing kumpanya at maraming tao ang nahikayat nito para umanib sa inaalok nilang programa. Sa pagsasalita naman ng stepson ni Ricardo na si Joshua De Siquera,
na siya ring National Director ng Mr. Pilipinas Worldwide. Sinabi nito na walang kaalaman o partisipasyon ng ama na binabayaran ang mga tao ng malaking porsyento ng kita buwan-buwan at mayroon ding garantisadong advance payout sa monthly post-dated checks. Kinikilala rin ng DTI ang SPV Top bilang sole proprietor. Hindi rin makikita ang pangalan ni Ricardo sa ibang mga dokumento tulad ng Investment Memorandum of Agreement at post-dated checks. Matapos naman na kuning brand ambassador si Ricardo ng SPV Top, ilang balita ang lumabas dahil sa ilang mga reklamo ng mga unsuspecting victims na nagsabing naloko sila sa kanilang ipinasok na pera sa kumpanya. Mahigit 30 kasi ang humingi ng tulong sa NBI Lawag City at nagsalaysay kung paano sila nalinlang sa pag-invest ng kanilang pinaghirapang pera ng mga may-ari at opisyal ng SPV Top International Incorporated, isang prepaid loading firm na may opisina sa Quezon City at Baguio City. Nasampahan ng 3 estafa cases ang mga opisyal ng SPV Top ng Cagayan Provincial Prosecutor's Office sa Sanchez Mira. Sinasabing mahigit 1,000 investors ang na-scam sa mga bayan ng Claveria at Sanchez Mira sa Cagayan at ang SPV Top ay nakakolekta ng 500 million pesos bilang investment. Isa sa mga nagreklamo sa SPV Top ay si Police Executive Master Sergeant Diomedes Ancheta na nakatalaga sa Bangi, Ilocos Norte Police, ngunit residente ng Claveria, Cagayan. Mayroong kabuuang 1.5 million pesos umano ang nakuha sa kanya ng kumpanya. Ayon pa sa ulat, hindi bababa sa 50 ang naging biktima sa lalawigan na may kabuuang puhunan na mahigit 35 million pesos. Pinatunayan ng Securities and Exchange Commission sa Baguio City ang pagkakarehistro ng SPV Top, ngunit hindi ito otorisadong makisali sa paghingi ng investments. Ang mag-asawang sina Brick Agcopra, CEO at General Manager, at Leila Agcopra, Finance and Administrative Officer, ang siyang nagtatag ng SPV Top para umano makatulong sa pagbibigay ng financial success sa mga tao. Hindi lang investment ang pinasok ng SPV Top dahil naging isang koponan din ito sa basketball. Sa parehong taon din noong 2019 ay naging parte ang kumpanya ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Lacandula Cup sa pamamagitan ng koponan na Valenzuela SPV Top Marketplace. Dito naman ay kinuha ng koponan ang dating San Miguel Beer point guard na si Jerry Esplana para maging head coach nila. Si Ricardo Cepeda o Richard Cesar Cepeda Go ay nagsimula sa modeling bago pinasok ang mainstream showbiz. Noong una nitong gawin ang pelikulang Secrets of Pura taong 1991. Ikinasal siya sa kapwa-artista na si Snooki Serna noong 1992. Nagkaroon ng 2 anak na babae, sina Samantha at Sachi. Subalit nagkahiwalay din noong 2006. Matapos ang 5 taon, nagkita silang muli noong 2011 ng kapwa modelo na si Marina Benipayo at nagkaroon ng pagkakataon na maging magkatrabaho sa seryeng My Binondo Girl, kung saan gumanap ito bilang unang asawa ng aktor. Si Marina ay mayroong 2 anak na lalaki mula sa previous marriage nito. Hanggang ngayon ay masayang nagsasama ang dalawa at hindi iniwan ni Marina ang tabi ni Ricardo kahit noong panahong dumaan sila sa matinding pagsubok. Huling proyektong ginawa ni Ricardo bago ang kanyang pagkaaresto ay ang seryeng Mga Lihim ni Orduha sa GMA7. Mga ka-showbiz peeps, ano ang masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Don't forget to type your comments below.